i-impeach si Vice President Sara Duterte, bakit hindi bumabalimbing ang inyong Duterte Youth Party List? Dahil alam natin na milyong-milyong Pilipino, milyong-milyong OFWs ang hindi kahit kailan babalimbing sa ating pinakamamahal na Pangulo, Rodrigo Duterte. Anong sinasabi nilang fake news ngayon sa Pilipinas? Tumakas daw ang Pangulong Duterte mula sa ICC warrant of arrest. Ang masabi ko sa inyo, panoorin ninyo ang araw na ito na kasama ni Pangulong Duterte ang libo-libong OFWs. Yan po, ang nagsasalita ay si Chairman ng Duterte Party List na si Mr. Cardoma. Kaya yan, matikas niyang pinapaliwanag at sinisigaw na ang Duterte Youth Party List ay hindi po bumalimbing. Dahil po ang mga bumalimbing na mga kongresista, senado at ang mga party list na pumirma para ma-impeach si Inday Sara, pera-pera lang po yan. Di ba? Kaya ito po, welcome po muna sa aking channel at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Kaya isa lamang po yan sa mga eksena na mapapanood sa bidyong ito. Ito po at panoorin po natin ang buong video. Ang chairman ng Duterte Youth Party List, former Undersecretary at Chairman ng National Youth Commission, Ronald Cardema. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Chairman Ronald Cardema ng Duterte Youth Party List. Kasama ko rin po si Congressman. Kaya po, huwag po natin kalimutan ang Duterte Youth Party List na sa pangunguna ni Mr. Ronald Cardema. Suman Cardema ng Duterte Youth Party List, ang kaisa-isang party list sa Kongreso na lumalaban sa mga makakaliwang grupo. Ito po, si Miss Cardema. Ito po yung lumaban sa hearing noon na siya lang mag-isa na talagang isiniwalat niya ang katapangan niya. Piruin nyo, puro mga buhay nasa paligid mo. Ikaw lang ang makaduterte. Lahat yun, mga dilawan. Ito pa ang eksena noong hearing. Nag-isa siya sa hearing na yun. Papauwi na raw si Franz Castro nung magsalita siya. Tapos, narinig ni Franz Castro na nagsasalita siya na laban sa kanila. Bumalik si Franz Castro at doon napagsalita na siya ng masama. At pinag-initan na siya. Lalong-lalo na si Barbers, si Congressman Barbers. Pinagsabihan siya, winarningan pa siya. Di ba? At ito, tuloy po natin ang bidyong ito. Etong babae ito, matapang dito. Duterte Youth Party List po ito. Si Miss Cardema. Ang kaisa-isang party list sa Kongreso na nagbabalik ng death penalty para sa mga kriminal, terorista at durugista. At ang kaisa-isang party list na nagtanggol kay Pangulong Rodrigo Duterte sa ating Kongreso. Ngayong araw po na ito ay araw ng pasasalamat natin kay Pangulong Rodrigo Duterte at sa lahat po ng dapat magpasalamat. Ako po na isang anak ng OFW ay nagpapasalamat ng lubos sa ating Pangulong Rodrigo Duterte dahil ako po isang laki sa hirap, anak na isang domestic helper, katulong ng OFW, pero pinagkatiwalaan ng ating Pangulo para pangalagaan ng milyong-milyong kabataan Pilipino para ilayo ang inyong mga anak, apo, sa mga durugista, kriminal at NPA na terorista. Palakpakan po natin ang Pangulo. Kaya naman pala, mahal na mahal niya rin ang OFW. Lalong-lalo na, humahanga siya sa OFW. At lalong-lalo na, nararamdaman niya rin ang nararamdaman ng bawat OFW dahil ang mga magulang niya rin ay naging OFW. Pero, ang kagandahan nito ay si Mr. Ronald Cardema ay hindi naligaw ng landas. Kahit nasa abroad ang kanyang mga magulang at nagtatrabaho. Ayan ang kagandahan sa kanya. At ngayon, isa siya sa mga nagtatanggol para labanan ang mga kriminal dito sa ating bansa. Ito po at tuloy po natin ang bidyong ito. Rodrigo Duterte. Alam nyo, ang inyong Duterte Youth Party List po, wala kaming TV ads, wala kaming radio ads, wala kaming billboard. Yung dala naming isang dang t-shirt na yan lang ang kaisa isang dang t-shirt ng Duterte Youth Party List. Dito namin dinala sa inyo. Yan, okay lang yan. Wala kang TV ads. Wala kang commercial.
at wala kang pondo para ah, magpaligid kung saan ang mga di pa paligiran ninyo para magkaroon kayo ng boto, di ba? Kaya tuloy po natin ang video ito. sa ating mga OFWs. Tinanggalan pa kami ng pondo ng Marcos administration. Pero bakit kahit na wala tayong pondo, inaaway tayo, bakit ang pinaka-nangungulit? Ngayon mo po, tingnan nyo nga naman ang kasamaan ng gobyerno ngayon. Basta kaaway nila, tatanggalan nila ng pondo. Napakalupit, di ba? Pero kapag kaalyado nila mga buhaya, ayan, milyon-milyon ang binibigay. Alang-alang sa ikabubuti ng bawat kapakanan nila. Kumbaga, napaka pansariling interest nila. Na ngayon, sa buong Pilipinas ay ang Duterte Youth Party List dahil mayorya ng mga Pilipino ay Duterte supporters. Kaya masabi ko sa inyo, kahit nagpalimbingan na ang mga senador at ang mga kongresista sa Pilipinas, tinraitor nila ang Pangulong Rodrigo Duterte, bumoto sila para i-impeach si Vice President Sara Duterte. Bakit hindi bumabalimbing ang inyong Duterte Youth Party List? Unang-una, ang Duterte Youth Party List lumalaban at hindi nagpapabayad. Di ba? Nandiyan yung mga buhaya eh. Nasa paligid nyo lang ang mga buhaya. Kaya sila nababayaran. Dahil alam natin na milyong-milyong Pilipino, milyong-milyong OFWs ang hindi kahit kailan babalimbing sa ating pinakamamahal na Pangulo, Rodrigo Duterte. Anong sinasabi? Mga walang utang na loob ang mga bumalimbing. Alang-alang sa pera. Babaliktad sila. Makikita mo naman dyan sa Kongreso kung sino-sino yung mga bumalimbing dyan eh. Nakalista yung mga yan. Alam naman ng mga constituent nila kung sino-sino sila. Lalo na sa mga kanya-kanyang distrito. Alam naman nila yan na kung sino-sino sila. At alam na mga constituent nila kung sino-sino yung mga kumakandidato na nagpabayad dyan sa Kongreso. Parang yung kinabukasan ng kanilang distrito, kinabukasan ng kanilang bansa, ay binenta na nila. Alang-alang sa kasuklaman ng mga buhaya, alang-alang sa mga pera. Nilang fake news ngayon sa Pilipinas. Tumakas daw ang Pangulong Duterte mula sa ICC, warrant of arrest. Ang masabi ko sa inyo, panoorin ninyo ang araw na ito na kasama ni Pangulong Duterte ang libo-libong OFWs. Hindi totoong tatakas ang mga Duterte. Ayan na. Ayan ang ebidensya. Oh. Nandiyan sila. Nagsasalita. Etong mga bayaran na mga ano na to eh. Kung ano-ano na lang ang binabalita. Manood muna sila nito para mapatunayan nila. Dahil pagbalik ni Pangulong Duterte sa Pilipinas, dala ni Pangulong Duterte ang milyong-milyong boto ng mga OFWs buong mundo. Alam niyo yung ginagawa Hindi naman kasi tatakas si Pangulong Duterte. Full support siya sa mga kumakandidato diyan sa senador ng PDP. Full support siya kahit hindi na siya presidente. Full support pa rin siya. nila kay Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte ay hindi kumakatawan sa kagustuhan ng mga Pilipino. Yung 240 na kongresista na yan na bumoto, alam niyo yung ginagawa sa Davao del Sur? Sinisira ng mga taga Davao yung tarpaulin ng congressman na bumoto para i-impeach si Sara Duterte. Kaya Kita nyo? Isang halimbawa na lang yan na nalaman ng mga constituent. Sinira yung tarpaulin niya. Yan po ang sistema, ang nangyari. Nalaman nila na ang kongresista na kumakandidato sa kanila ay binayaran para ma-impeach si Inday Sara Duterte. Galit na galit po ang mga taga Davao. panawagan ng inyong Duterte Youth Party List sa mga party list sa Pilipinas, yung ibang party list dyan kumakatawan daw sa OFW, yung iba daw kumakatawan sa mahihirap, yung iba kumakatawan sa iba't ibang mga kabataan, pero lahat sila bumoto para i-impeach si Sara Duterte. Ayun nga. Yung mga pinagsasabi nila noong eleksyon. Akala mo mga magagaling at akala mo para sa bayan ang hangad nila. Yung pala, puro mga sinungaling. Puro mga mambubudol talaga. Grabe. Alang-alang sa pera, mambubudol na sila. Ang panawagan ng inyong Duterte Youth
Yun, tama yun. Dapat manalo ang lahat ng mga party list ng PDP at mga senator para mayupo si Inday Sara at hindi ma-impeach. At saka, kung matuloy man ang impeachment, di ba questionable? Yung first complaint, dapat yun ang ipapasa sa Senado. Di ba? Ang ipinasa nila yung fourth complaint article. Eh di questionable, sana masilip ng ng korte, Supreme Court at imbestigahan niya para ma-void ang impeachment na article niyan. Akala nila mahina na ang mga Duterte. Hindi nila alam, si Rodrigo Duterte at si Sara Duterte wala pang talo kahit kailan sa buhay nila. Naging vice mayor ng Davao noong 1987, naging mayor, naging congressman, naging presidente ng Pilipinas. Kung gusto lamang ni Rodrigo Duterte tumakbong senador noong 2022, senador ngayon, si Rodrigo Duterte. Kung gusto lamang ni Sara Duterte tumakbong presidente noong 2022, presidente si Sara Duterte. Kaya lang nandyan nakaupo si Bongbong Marcos dahil tinulungan sila natin at ng pamilya Duterte. Oo, kasi mga walang utang na loob. Pinuntahan nila si Sara Duterte para tulungan sila. Eh di ngayon, anong ginagawa nila? Pine-pressure nila ngayon si Sara Duterte gamit ang mga quadcom dyan sa Kongreso. Kaya sa 3 taon na ito na pinahirapan nila ang mga Duterte, wala silang utang na loob sa ating mga Pilipino at sa mga Duterte. Ipapakita natin ngayong 2025 kung sino talaga ang pinakamamahal ng mga Pilipino, Rodrigo Duterte at Sara Duterte. Alam nyo, bilang anak ng isang domestic helper, alam ko ang hirap ng mga OFWs buong mundo. Nagpapadala kayo ng pera sa Pilipinas, umaasa kayo ng inyong mga anak ay mag-aral lang mabuti. Sino lamang ang kaisa-isang leader ng Pilipinas na nagpoprotekta sa ating mga anak, sa mga anak ng OFWs? Para ilayo sila sa mga durugista at kriminal. Isa lamang ang naging presidente ng Pilipinas na pinapangalagaan ang inyong mga anak habang kayo ay nagtatrabaho dito sa Hong Kong at sa buong mundo. Ang ating Pangulo, Rodrigo Duterte. Palakpakan po natin. Kaya kami po sa Duterte Youth Party List, kahit kami po ay nag-iisa na lamang sa Kongreso na nagtatanggol kay Pangulong Rodrigo Duterte, kami ay patuloy na lumalaban, kami ay patuloy na naninindigan, kami ay patuloy na magiging boses ng mga OFW at ng taong bayan. Dahil kasama namin kayo, kasama natin ang milyong-milyong Pilipino at kasama natin si Pangulong Rodrigo Duterte at ang ating susunod na Pangulo, Sara Duterte. Maraming salamat po. Maraming salamat Yan po. kay Chairman. Yan po, narinig niyo po at napakinggan at napanood ang bidyong ito si Chairman Ronald Cardema. Kaya hanggang dito lamang po at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.